Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading for um, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates. Bali, hindi po ito magre-resonate sa lahat ha. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, pakisearch na lang siya sa Facebook. Ayan. So, yeah. Hopefully, mag-iwan ka ng comment dyan sa baba. Sobra ko pong na-appreciate yung comment. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay na po yun sa akin. So, again, this is for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Kung gusto mo, pwede ka pumunta sa YouTube. I-search mo Water Sign Philippines kasi yun yung special channel para sa mga water signs. Start na natin, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start the reading. Main energy mo. Okay, you do have here the Queen of Swords and the Palace of Wands. Tapos, kunin ko na rin yung sa person mo. Page of Swords and the Page of Cups. Gusto ko lang i-clarify yung Queen of Swords and the Palace of Wands. Okay, meron tayo ditong Ace of Wands. And clarify ko rin yung Page of Swords and the Page of Cups. Ito pwede magkapalit-palit roles ha. So, kung ikaw, kahit ikaw yung kinukuha kong energy, pwedeng yung person mo yon. So, pwedeng magkapalit-palit. Bahala ka na. Pwedeng ikaw tong sa left side, pwedeng yung person mo sa right side. Anyway, wait lang ha. Okay. So, I feel like dito sa energy mo, pwedeng may something na iniiwasan ka or nilalayuan. I don't know, maybe sa place kung nasaan ka ngayon. And maybe there's this new beginning for you, pero parang hindi mo masyadong inaasikaso or pinapansin kung ano man ito. The Two of Swords is at the bottom of the deck. So, nakikita natin na parang may mga decision ka na parang hindi mo nilalagyan ng action sa ngayon. Pero gusto mong gawa ng action with the Ace of Wands. Pero, let me clarify. For some of you, pagdating sa love, meron ka mga choices. Nakakita ko ng mga options for you. So, you do have here the Nine of Cups and the Nine of Wands at the bottom of the deck. So, yung iba sa inyo, pwedeng may kinalaman ito sa magbibigay ng success for you. Maybe the new beginning, ito yung something na iniisip mo na magbibigay ng success para sa'yo. Pero at the same time, with the Nine of Wands, pwede nakikita mo yung mga challenges, yung problema. So, maybe kaya hindi ka masyadong nagte-take ng actions regarding dito kasi, oo nga, magbibigay ng success sa akin yun. Oo nga, maganda simulan yun. Gusto ko rin yun. Kaya ang problema sa'yo, ang problema is that pwedeng nakikita mo rin yung challenges. Kaya hindi mo siya masimulan. Kaya hindi mo siya magawa ng actions. Okay? So, regarding your person, nakakonect pagdating sa love with the Page of Cups and the Page of Swords, pwedeng may choices ka talaga The Queen of Cups, I feel like both of these choices are willing or nagpapakita ng emotions for you. Like, they want you. Gusto ka nila. Gusto na lang ibigay itong love or emotions nila para sa'yo. Kaya lang ikaw, I don't know, yung iba pwedeng takot ka magmahal or hindi ka talaga interesado dito sa mga taong to. Okay, maybe you see them as immature or hindi mo sila feel. Yun yung energy. Ngayon, ano yung mga nasa isip mo at emotions mo towards your person? And ano din ang nasa isip niya at emotions niya para sa'yo? Spirit guides, angel guides for our water sign.
Ano yung mga nasa isip at emotions ninyo sa bawat isa. Five of Cups is here. Five of Swords. The Moon, Knight of Coins, and the Palace of Swords. Gusto ko i-clarify ito eh. What's with the Five of Cups and the Five of Swords? The Fool is here. Four of Cups is at the bottom of the deck. Okay, sorry about that. So, pag natitigilan ako, either umiinom ako nun na kasi, medyo parang iba yung panlasa ko ngayon. So, lagi akong umiinom ng tubig. Okay, with the Five of Cups, nakikita natin, malungkot ka eh. Kasi may mga disappointments ka sa sarili mo. Maybe sa mga previous connections, nagpapakita ng mga disappointments dito. With the Five of Swords, I feel like nahihirapan ka din. Parang gusto mong maging successful, pero or maybe gusto mo ring mag-take ng risk regarding something. Pero parang sa ngayon, yung iba, guys, yung iba ganito ang situation. Ang pinagfo-focusan is career, success. Yung iba regarding sa love, I feel like parang nawawalan ka ng pag-asa regarding sa love, kung magkakaroon ba ng connections for you. Ang weird kasi meron talaga akong mga person na nakikita sa'yo, no, na parang gusto nilang ibigay yung love na to, pero hindi ko nakikitang willing kang tanggapin yun. If this is an ex or past person, pwedeng wala na rin naman kasi yung tiwala mo sa kanya, at the same time pwedeng naka-move on ka na, diba? Pwedeng ganun. And for some of you, yan nga, na nag-iisip regarding success, may nakikita akong mag-asawa, parang gano'n, parang sila yung nagiging rason kung ba't ka nagiging malungkot ngayon. So, hindi ko alam kung anong connection mo dun sa mag-asawa na yun. So, maybe trabaho, employer, pwedeng gano'n. Pero, ito yung nakikita natin nagiging main reason kung bakit ka nalulungkot ngayon. Wait lang, guys. Anyway, for your person, yung nararamdaman niya para sa'yo with the Knight of Coins is that actually sa ngayon, hindi nila sure. Parang feeling nila ayaw mo sa kanila. Nararamdaman nila talaga yung feeling. Ayaw naman niya sa akin. So, with the Palace of Swords, yung person na ito, hindi na rin niya pinipilit eh. Hindi na rin nila pinipilit. Kung ayaw mo, wag mo. Parang ganun. Pero willing sila mag-invest, magbigay ng time, may para sa kanila may chance. Kasi nakikita kanila as a responsible person. Kumbaga bago ka rin naman nila magustuhan or mapili na bibigyan ng time, panahon, paglalaanan ng oras, ganyan. Or i-offera ng love, bago ka rin naman nila mapili na ganyan. Definitely, nakita din naman nila sa iyo yung quality na gusto talaga nila sa isang tao. Pero yun nga, kung ayaw mo sa akin, parang ganun, okay lang naman. Kasi nakikita natin hindi pa naman ganun kalalim yung connections nyo. So what will happen in the future for you, water sign?
in the future, you do have here the Queen of Coins, the Faith, and the Ten of Swords, the Tower, and the Hanged Man, Queen of Wands, Two of Cups, and the Tree of Life. Four of Wands is at the bottom of the deck. The Star is also here. Page of Wands, the Emperor. This is another message for you. Okay, so kailangan mong habaan yung pasensya mo. Possible na may ending na mangyari sa'yo kung hindi mo hahabaan yung pasensya mo. Okay? Kung ikaw yung mismong bibitaw, nakakakita tayo ng ending sa'yo. So, maybe it has something to do with your career. The Queen of Coins is here. So, pwedeng may kinalaman yun sa stability mo. So, money. And especially, si Queen of Coins, nakatingin siya dito sa bottom of the deck, which is the Four of Wands. And maybe thinking about the new beginning. And pwedeng, this is you na in the future, meron na magbigay sa'yo ng, or meron kang maisipan na bago. And then, ang tendency kung ano man yung, yung kumbaga parang, nagpapahirap sa'yo, pwede mag-end ito. Tapos, decision mo naman yun. Pero, yun nga, with the Hanged Man, hanggat maaari, no, habaan mo yung pasensya. Pero kung hindi mo na kaya, ikaw din naman yung nakikita natin kusang bibitaw dito. Nakakaamoy ako ng usok. I don't know, this could be a reading. Anyway, with the Queen of Wands, nakikita natin dito yung energy ng friend. This is a friendly person. Maybe a financial advisor. Or kung sino man ito na mag-a-advise sa'yo regarding trabaho, career, finances. Kailangan mong maniwala dito sa person na ito. Hindi mo siya maiintindihan, pero pilitin mo siyang intindihin. I can see partnership sa inyong dalawa. And with the Palace of Swords, parang dito ka talaga bagay. Or ito talaga yung magbibigay ng tulong sa'yo para mas maging stable ka. Okay, maybe nasa place ka ngayon na hindi mo gusto. Pero in the future, pwedeng nandun talaga, merong place para sa'yo. Kaya lang, makinig ka sa sasabihin ng taong ito, the Queen of Wands. I don't know kung sino yan. Maybe with the Emperor, ito yung energy niya. Someone na mataas yung pangarap. I can see communication sa inyo na person na ito. The Emperor could be a leader, someone na mataas ang position, or maybe someone na kaya kang pasunurin. So, yun nga, makinig ka, and then sumunod ka sa kanya kasi this person, I can see future sa'yo kung makikinig ka sa sasabihin sa'yo na to. Like, I can see success para sa'yo. Ayun lang. Thank you for watching. Pagdating sa love, wala tayong masyadong nakita kasi I don't feel like you are open naman pagdating sa love. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.